Mahigit 70 pamilya ang nawala ng tirahan sa naganap na sunog sa Taguig. Mas pinili naman ang ilang biktima ng sunog na magpalipas na magdamag sa mga natupok nilang bahay. Live mula sa Taguig, saksi si Micaela Papa. Mika? Sandra, sa kabilangan ng itinalagang evacuation center, marami sa mga nasunugan dito sa barangay North Daang Hari sa Bikutan, Taguig. Namili na dito na lang sa lugar ng sunog magpalipas ng gabi. Ito raw ay para bantayan ang mga naisalba nilang gamit. Dinatnan kung wala ng mapakinabangan sa mga delata at iba pang paninda sa nasunog na grocery store na ito. Isa lang ito sa 27 istrukturang natupok ng apoy dito sa Road 1 North Daang Hari na nagsimula pasado alas 11:30 kaninang umaga. Sa lakas ng hangin, tumawid pa sa kalsada ang apoy at dinamay ang mga bahay sa kabilang bahagi. Gawa sa light materials ang mga bahay kaya mabilis kumalat ang sunog na umabot sa Task Force Bravo bago tuluyang maapula 1:13 ng hapon. Ngayong gabi, marami ang mga magpapalipas daw ng magdamag sa natupok nilang bahay. Tulad ni Bo na kailangan daw bantayan ang kalakal na aniyay tanging pag-asa niyang makaahon sa trahedya. Kaya sayang kung iwanan ko ay alam naman maraming taong na hakot. Ito na lang ang namin, pag-asa namin na makatayo kahit barong-barong. Kaya naman mangilan-ngilan lang ang dinatnan namin sa Daang Hari Covered Court na evacuation center sana ng 72 pamilyang nasunugan. Dito ko nakilala si Nanay Gaudencia Dulake na binuhat pa ng mga kapitbahay dahil may gout at hindi na makapaglakad. Sigawan na, ang dami ng tao. Nagpapasalamat nga ako nga. Linapitan nila ako, tinulungan ako makaalis. Kasi kundi dahil sa kanila, andun ako sa loob. Mananatiling bukas ang evacuation center para sa 302 kataong nasunugan. Dito raw ipapamahagi ang damit, pagkain at 4,000 pisong tulong pinansyal mula sa lokal na pamahalaan. In-order natin na, dingdingan natin yan. Para yung amog, kung malakas ang ulan, kung may bagyo, hindi magbasa dito sa loob. Sandra, patuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa pinagmulan nitong sunog at isa nga sa mga anggulong tinitingnan nila ay electrical, yung nature ng pagsisimula ng apoy. Samantala, bukas ay inaasahang dumating ang GMA Kapuso Foundation upang mamahagi ng school supplies. Live mula sa Bikutan, Taguig, ako si Micaela Papa, ang inyong saksi. Sa pagpapatuloy ng pagdinig sa kasong pagpatay kay Ramjen Revilla, tinangka ng depensa na sirain ang kredibilidad ng star witness na si Ruel Puzon. Pero sa kanyang pagsalang sa witness stand, nanindigan si Puzon na kasama siya sa grupong direkrut para patayin si Ramjen. Saksi si Claire Delfin. Sa pagharap niya sa korte, nanindigan ang star witness na si Ruel Puzon na kasama siya sa grupong ni-recruit ng suspect na si Ryan Pastera para patayin si Ramjen Revilla. Si Pastera ang umano'y nagsilbing middleman sa pagitan ng gunman na pumatay kay Ramjen at sa kapatid nitong si Ramon Joseph o RJ Bautista na isa ngayong prime suspect sa kaso. Nang i-cross-examine, muling sinabi ni Puzon na October 12 ang original pero di natuloy na schedule ng pagpatay sa aktor. Nang matuloy ang pagpatay noong October 28, hindi raw siya nakasama dahil nagkasakit siya. Sinabi niya na nga kanina, wala siyang alam dun sa ano man na nangyari noong October 28, 2011. Ang pagkakaalam niya hanggang dun lang sa October 19, 2011. Assuming na yung mga sinasabi niya, totoo. Pilit ding inungkat ng depensa kung nakatanggap ng reward money ang star witness. Hindi raw sinabi ni Puzon pero tumanggap daw siya ng 15,000 pesos na pamasko mula sa pulisya. Pero paglilinaw ng Parañaque Police, bahagi ito ng reward money na bigay ni Senator Bong Revilla. Hindi man nagsalita sa harap ng kamera, sinabi ni Prosecutor Apolinar Catulio Jr. na marami pa silang ihaharap na testigo para idiin bilang mastermind si RJ at ang ate niyang si Maria Ramona o Mara Bautista. Nakakulong pa rin si RJ habang kinahanap pa rin sa ibang bansa si Mara. Si Joseph, magpakatatag lang ang anak ko sa loob. Proseso lang ang dapat naming daanan. Pero salamat sa Panginoon dahil dito namin may ipapakita na inosente kami ng aking mga anak at mahal namin si Ramjen. Ako si Claire Delfin, ang inyong saksi. Narito naman ang mga bilis na sulyap sa ibang mga balita. Tumaas ng 2 piso kada kilo ang presyo ng puting asukal ayon sa Department of Trade and Industry. Epekto pa rin ito ng tumaas ng tipan sa asukal noong tag-init. Pangunay sakap kasi ito sa mga inumin tulad ng soft drinks at ibang palamig.
Ginunita ngayong araw ang ika-151 anibersaryo ng kapanganakan ni Dr. Jose Rizal. Sa Rizal Park sa Maynila, nag-alay ng bulaklak sa kanyang bantayog. Nagkaroon ng bike marathon mula sa Quirino Grandstand hanggang sa Calamba, Laguna, kung saan ipinanganak si Rizal. Pinangunahan naman ng Knights of Rizal ang paggunita sa Rizal Shrine sa Zamboanga City. Tinanggap na ni na Supreme Court Associate Justices Arturo Brion at Roberto Abad ang nominasyon para sa susunod na Chief Justice. Dahil dito umabot na sa 11 at tumanggap ng nominasyon. Sa kabuuan, 41 na ang pangalang natanggap ng Judicial and Bar Council. Saksihan, mamaya. Iniinala akyat bahay na aresto sa Mandaluyong. 4 sa 10 Facebook user nakakaramdam ng inggit sa mga Facebook friends nila na may magandang katawan base sa isang pag-aaral sa Amerika. Tusok ng bubuyog, ginagamit na rin sa panggagamot. Mga kambing na naka-costume, rumampa sa Tampakan, South Cotabato para sa titulong Most Beautiful Kambing. Huwag bibitiw. Sama-sama pa rin tayo magiging saksi.